everyone! Today, I will be doing yung mommy favorites ko. This has been requested, so ito yung mga products or yung mga gamit na paborito ko at ni Ju, mga baby products. Medyo mag-deviate muna tayo dun sa usual na beauty videos. Alright, so let's start with the carriers. Oops. I think someone is gonna join me. Wait lang. Sali na lang daw si Ju. Sali ka, babe? Siyempre, sali ako. Mommy favorites yan eh. Okay ka lang dyan, Red. If you're not familiar with baby wearing, kasi naging familiar lang ako sa baby wearing no. Nakita kong picture, tapos dun ako na-inganyo. Tapos somebody commented sa vlogs, I should try baby wearing. So yun, nag-research ako. Sabi ko, ay okay to ah. Since ako lang talaga ang hands-on na mag-aalaga kay Ju, wala naman ako ibang maaasahan. Sabi ko, kailangan I find ways na maging convenient sa amin dalawa. Makapagtrabaho pa rin ako, makagawa pa rin ako dito sa bahay. So, I joined Baby Wearing Philippines sa Facebook. Doon ako nakakuha ng mga ideas, yung mga different kinds of carriers. Yung una kong nagamit is yung baby katan. If napanood nyo yung must-haves ko, newborn must-haves, yun yung na-feature ko doon. Malaki yung size na nakuha ko. Should have been extra small kasi small yung nakuha ko. Kaya, ang luwag-luwag niya. Yes, ay sorry, maingay ba ako? Ayun, maluwag siya, kaya nahuhulog si Ju. Hindi naman nahuhulog, naaano siya, lawlaw. So, dapat kasi yung position niya, yung nakikiss ko. Ganun. So, ang first favorite namin is baby carriers from Shadrack's collection. This one is a ring sling. So, ito muna yung papakita ko sa inyo. Don't worry, papakita ko yung demo mamaya kung paano ko siya sinusuot, paano ko nilalagay si Ju. This is the ring sling. Ang laking tulong nito sa amin, lalo na sa akin kasi minsan kailangan kong tumakbo sa grocery, kailangan kong magsampay. Minsan may mga time na ayaw talaga magpababa ni Ju, and naiintindihan ko naman siya. Kasi minsan may baby gusto lang talaga magpakarga, 'di ba? Ayoko naman siyang pabayaan na umiiyak. Hindi ko kaya. Natuturete ako. Ito yung itsura ng ring sling. Yan. Sa isang shoulder lang siya. Ang hindi ko lang nagustuhan dito is dahil sa isang shoulder lang yung weight, masakit. Sumasakit yung balikat ko sa kanya. Lalo na ngayon mabigat na si Ju. So, hindi siya pwedeng pang matagalan. And, parang hindi siya ganun ka-secure unlike dito sa isa. Ito namang wrap, mas safe to para sa akin ha. Mas safe siya. Siguro kasi mas maliit pa si Ju. Ito kasi, kailangan medyo malaki na yung puwet ng baby na sasapuhin niya. Kasi kapag medyo maliit pa yung baby, nakakatakot baka lumusot siya. Kasi ang sinasapo niya talaga yung puwet ng baby eh. Pero pwede siyang, may mga different positions to. Pwedeng cradle, pwede siyang pahiga yung baby. Actually, pwede ka rin mag-breastfeed using this. For now, yun lang masasabi ko regarding sa ring sling. Hindi pa ako expert dito. Ring sling and wrap, 2 months pa lang namin ginagamit. Pero so far, malaking tulong sa akin. Ito namang isa, this is a woven wrap. So, mas malaki siya, mas mahaba. So, kahit toddler na si baby, tumatakbo na, pwede pa rin siyang gamitin kasi malaki siya. Mas safe to sa akin, although parang sa unang tingin, akala nyo parang ang hirap niyang gamitin. Pero, madali lang, promise. Ito naman, mas gusto ko to, lalo na kapag mag-grocery. Kasi, tsaka pag gagamitin ko 2 kamay. Kasi mas, mas secured siya. Kasi mas marami siyang ikot-ikot, tali-tali, tsaka talagang sapong-sapo yung puwet ni baby dito sa woven wrap. If you're interested in getting this, kasi ako mas gusto kong mag-carrier kaysa sa stroller. Ewan ko, for now ha, mas gusto ko kasi mas nakakakilos ako, mas madaling bitbitin compared sa stroller. Lalo na yung baby ko breastfed, medyo clingy siya sa akin. Actually, clingy talaga siya sa akin. If you wanna check out yung different wraps, Shadrack's collection, ilalagay ko yung link sa description box. These are made in the Philippines and hand-woven siya. So, makakatulong din kayo sa mga hobby ng Pilipinas. Hindi siya mainit ha. Kasi black kasi ito, kaya akala niyo mainit. Hindi siya mainit kasi it's a mesh. Breathable siya. Ayan o. Isa din, the same lang. So, it's a mesh. Tapos may mga different designs doon. Pwede rin kayo mamili. Meron din siyang sariling lalagyan.
Okay, so first kukunin natin yung ring, hahawakan natin siya doon, and then patong natin sa balikat. So anywhere, pwede sa left, pwede sa right, depende sa inyo kung saan nyo gustong ilagay si baby. Okay, sa likod, ganyan ang itsura niya, dapat lapat. Then, ipapasok na natin siya doon sa loob ng ring. So, from ilalim pataas. And then, ayusin lang natin siya kasi gagamitin natin tong pang-adjust later. So, sa ilalim, nasa gitna siya ng dalawang ring. Pasok natin sa loob, dun sa pangalawang ring na nasa ilalim. And then, hilahin lang. Ayan. So, yung magkabilang dulo na to, very important na nakalabas siya kasi yan yung pang-adjust natin sa taas at saka sa baba. As you can see here. So, itong nasa loob, yan, ang adjust na yung nasa taas. Yung nasa kabila, sa ilalim. So, very important na nasa labas siya. Para madaling ma-adjust kung kailangan sikipan or kailangan luwagan. So, kunin na natin si baby and then ilalagay na natin sa loob. Make sure lang na nakasecure yung puwet niya kasi kailangan talaga yung puwet niya ay nakasapo doon sa tela. Yan, adjust lang natin, sikipan natin if necessary. And, ayan, tingnan nyo sa gilid. Yan, kailangan nakasapo yung sa puwet. There. Next one, ang gagawin ko is yung front wrap cross carry. So, hanapin ko lang yung tag, yan yung palatandaan ko. And then, parang tuwalya, ganyan. So, then, sa likod, pagpapalitin ko yung hawak sa magkabilang tela. Yan. And then, ilalagay ko siya sa balikat. Ayan. So, kagaya nung kanina, dapat nakalabas yung dulong tela kasi yung magkabilang dulo kasi yun yung gagamitin natin pang adjust sa loob at saka sa taas and sa baba. Ayan. And then, ayusin na natin. Lagyan natin ng space ng konti para kasya si baby. Pasok na natin si baby. Ilalabas natin yung paa, of course. And then, ganun ulit. Kailangan yung tela, yung sasapo sa puwet niya. Let's grab yung isang dulo, ilalagay natin doon sa ilalim ng puweta ni baby and then papasok sa likod ng binti. Like so. Then the other side, ganun din, pa-X sa likod ng binti ni baby. Then itatali na natin siya sa likod para secured and that's all. Sometimes, nilalabas ko yung kamay niya kasi gusto ni baby nag-explore na paminsan-minsan. So, ayan, ibababa ko lang ng konti or if patutulugin ko siya, ibabalik ko lang din. So, yun lang. Moving on, diaper. My favorite diaper for Ju is itong Pampers Baby Dry. Mula nung first month niya, Pampers Baby Dry na talaga yung ginamit namin. I have tried different diapers, pero hindi, iba pa rin. Talagang bumalik ako sa Pampers kasi hindi basa yung puwet ni baby. Although basa yung diaper, it's a good thing para maiwasan yung diaper rash, diba? Yung mga nagustuhan ko sa kanya, meron siyang stretchy tape. Yan o, stretchy tape. Magaan siya. Walang parang plastic. Kasi ayoko nang ganun. Kasi pag nag-scratch sa skin ni baby, parang nakaka-irritate. Kasi na-experience ko na yung kay Jay, yung nagsugat na yung legs niya. Kasi yung tape ng diaper, nagsascratch sa kanya, nakakaawa. Siguro nag-leak si Ju dito, 2 beses lang. Pero explosion kasi, yung poop explosion talaga. 58 pieces, 450 pesos. Pwede na. Kung kagaya nyo ako, ngayon nagsistart na ako mag-cloth diapers, hayaan nyo yung update ko kayo regarding that. Yung diapers ginagamit na lang namin kapag kagabi. So, next one is
laundry detergent na ginagamit ko para sa mga damit ni Drew. Syempre, yung damit niya hindi namin sinasama sa amin. Kut pa ako mamaya mag-rashes siya eh. Sa mga damit niya, sa blankets niya, yung cycles. Ito din yung recommend ng kanyang pediatrician, kaya okay siya. Hindi siya ganun kabango. Mabango siya, pero hindi ganun katapang. Itong ganitong kalaking box, 1 kilo, nasa 200 plus lang. Wipes na favorite namin is Nursey Bedtime. Unang binili namin yung powder. Kaso yung powder parang hindi ko bet yung smell. Pero ito nung nasubukan ko, kasi yung ate ko, actually, ganito rin yung gamit niya sa anak niya. Nung nasubukan ko, ay, bango may lavender talaga. Lavender ang scent nito eh. Kaya siya bedtime kasi alam niyo naman lavender nakaka-relax. Ooh, good job. Ito na yung ginagamit namin ever since. Contains moisturizer, it's alcohol-free, and it's mildly scented. Medyo makapal siya compared sa ibang wipes. Kaya, okay ang Nursey sa akin. Next one is, ito na feature na namin to. Nireview namin ni Drew tong Cetaphil Baby na Ultra Moisturizing Bath and Wash. Ubus na. Actually, wala na tong laman. Naubos na namin ni Drew. Siguro ginagamit din ni Papa yan. Minsan kasi naaamoy ko siya. Minsan yata ginagamit din ni Kits eh. Yung scent niya pang baby talaga ang bango. Ito kasi may moisturizer kaya hindi ko na kailangan mag-apply ng lotion sa kanya. Pero meron din lotion ng Cetaphil Baby. I think 300, if I'm not mistaken, nasa 300 plus yung ganito kalaki, 230 ml. Pero naman, you know naman, Cetaphil is trusted talaga pagdating sa sensitive skin. Kaya, one of our favorites. Last one na favorite ko, ako naman, the favorite ko is yung Life Oil. Ano nga ba tong Life Oil? It's a malunggay capsule. So, iniinom ko siya once a day. I noticed significant improvement sa aking milk production. Hindi ako makapaniwala na lalakas ng ganun yung aking supply. Mga 2 months si June, nagkaroon ako ng problema. Sabi ko, bakit parang ang hina-hina ng milk supply ko? Umiyak na ako noon kasi ayoko tumigil magpa-breastfeed. Tapos yun, may mga nag-comment sa vlog na try ko daw yung Life Oil. Thank you sa lahat na nag-suggest noon. Malaking tulong siya kasi talagang lumakas yung aking milk supply. Hindi siya kaagad-agad. After 1 week, na pag-inom ko, saka lumakas yung milk supply ko. Napansin ko yun kasi dati hindi ako nakakapag-pump ng 3 ounces. Umabot lang ako ng 1 ounce, 1.5, ganun lang ako. Pero ever since na nagmalunggay capsule ako, Life Oil, umabot na ng 3 ounces, pinakamalakas 4 ounces sa isang breast lang ha. So yun lang po for our favorites. Maraming salamat sa panonood. Comment kayo sa baba kung meron kayong questions. Maraming salamat sa panonood. See you again on my next mommy video. Bye!